kayong makita. Mm. Ay! Ay! Si Kuya! Oh! Kuya! Ay, ano ba? Bago-bago sasakyan! Oh. Hindi, pakilala ko muna si Kuya Joseph Kategram. Gusto kong bigyan ko kayo ng konting background kung sino po si Kuya Joseph at kung ano po yung kanyang mga nung tawag dito, pinagkakabisihan, pinagkakakitaan. Pakilala ka muna Kuya Joseph. Gusto kong pakilala muna yung ating Kuya Joseph. Ang ating gwapong Kuya Joseph Herrera. Magandang hapon po. Joseph Herrera po. Tanggap na po akong agent sa dishwashing liquid ni Sir Tekram, ni Sir Ram. Mga Ram na lang, kategram. Kuya Ram na lang. Pakilala muna natin yung una mong mga agent po siya ng mga lupa, mga gold, ganun. Ang Agent usap, po ako ng ng ATV 4x4. Ito po ay 200cc ang makina. G-Force. yeah. Gasoline force po ito. Kuya Seth, bigyan mo nga kami ng konting, gusto ko lang pakilala yung gusto ko lang malaman nila gaano kalawak yung kaalaman mo sa gold mining, yung mga sinasabi mga nuggets. Si Kuya Joseph Kategram, isa na siyang, hindi ho niya to first time magpunta sa atin. Pangilang na to, Nay? 4 times. Yan. Ano siya? Ano na ho siya? Kuya Joseph is like a friend to me. Parang kaibigan na natin to. Dahil daw, sabi nga ni nanay, sabi ni nanay, pag nakikita daw ako, naiya si nanay. Makikita din ho kayo bukas, nay? Yan. O sige, nay, walang camera. Pag nakikita po ako, sabi ni tatay noon, nakakalma daw siya. Gusto ko lang malaman, Kuya Joseph, ba't parang nakakalma ka o parang ganun? Pagka nakikita mo ako. Siyempre po, hindi ko nagkakamali po graduate ka po ba ng about sa medicine? O Advertising. siyempre po. Sa sa kabutihan mo rin. Mabuti ka din naman. Maganda rin ang lakad namin pagka dito kami pupunta. Oo. Sa maayos na pagtanggap mo po. Maraming salamat po. Welcome, Kuya. Nakakatuwa lang kay Kuya Joseph. Kwento ni Papa niya nung unang meet namin. Tapos bumalik si Papa niya. Ay, kayo pala, no? Pagka uwi daw sa bahay, sinusunod na yung mga sinasabi ko. Pero parang nakikita ko si Kuya sa kanya Kuya Agos. Parang nakikita ko si Kuya Melvin sa kanya, no? May pagkakawig sila. Nanonood ka ba ng vlog natin, Kuya Joseph? Hindi. Madalas po akong makipanood sa daddy ko pagka nag-YouTube. Ay, ikaw po palagi yung pinapanood yung konektado sa TV flat screen. Kaya magandang manood po nag-YouTube siya doon. Kanina i-discuss mo nga sa kanila yung about sa gold, Kuya. About sa gold mining po. Yung sabi mo kanina may nakikita kang baka Ano po yan, gagamit po dyan ng gold detector locator scanner. Meron din naman pong nabibiling na siya 3-in-1. Isang unit detector locator scanner na siya. Pero yun nga po, may nabibili namang detector lang, locator. Yung mga halaga, Kuya, yung crane, magkano yung mga halaga nun? Ang lalaki ng halaga? Base po sa critics ko, pagka nagpagawa ng crane na ang kaya below sea level 200 feet, mag-range po ng 150 million ang magandang budget. Pag nagpasadya ng crane na gagamitin nga sa gold nuggets mining, o diamond mining, silver,
jade, and other gemstone and minerals. Mm. Yan, sa mga pagmimina po ng mga ganon. Yeah. Lalo na po yung diamond. Napakaganda. Mm. Ganun po. Tapos yung ano, yung pakita mo nga Kuya Joseph yung ano, yung mga nuggets, yung kanina. Tapos sabi mo Kuya Joseph kanina, parang basa mo, kita mo, meron tayong pwedeng makuwang ano dito sa atin? Tama ba? Hindi, base po sa pinag-aralan ko, Mm. magari sa mga critics ko nga, tsaka sa mga researching, dito, meron na pong matatagpuan dito ang mina ng gold nuggets, mga 90 feet ang lalim. Mm. Mga ganito po ang gold nuggets. Yeah. Tapos yung possible na pwede nating makuha dito sa atin, gano'n nga ka... Yung halaga niya kanina, parang billion, sabi mo Kuya Joseph? Ang isang operation po kasi ng gold mining na plano ko, mga 5,000 kilogram lang po. Mm. Isang operation. Adi sa 5,000 kilogram, average po yan ng sa 1.5 per gram, 7.5 billion pesos ang halaga. Ganun nga po, bala kong magmina nga sa Benguet, sa Baguio, saka pwede rin naman ako sa kahit isang lugar po, pwede naman, basta gagamit ng detector, locator, scanner. Yun, gold detector, gold locator, gold scanner. Kahit saan lang po pwede. Okay. Sabi ko nga kay Kuya Joseph Katekram, laging yung topic namin pagka gusto niya akong makausap, laging nung una sa lupa, tapos yung mga nakaraan, yung dalawang balik, about sa gold naman, Kumbaga, si Kuya Joseph, parang gusto niyang pasukin yung ng mining, pero ang nga niya, yung financer daw. Pero pagka yung isang financer, Kuya Joseph, magkano dapat yung pera ng isang financer sa mining? Pagka sa corporation po, ang bawat isa, mag-range siya ng dahil 190 million nga po Pagka labing may financer, mag-range ka na magkano yun Divide mo nga dyan yung 190 million divided by 15. 19 million ba? 190 million. Divided by 15. Kuya? Parang hirap ko yung time pala. Tig 10, 10, 12 million? Po ba? Divided by 190 million divided by 15. 15? Oh. 12.6. Ayun, 12.6 million. 12.6 something po ang kailangan nating kailangan ng isang investor financer. na magpipinance. Okay. Magpipinancer ganun. Mm. Pero about dun sa isang pagmimina without train po, 5 million lang kasi na yun. Sabi, sa isang mamumuhunan, 5 million lang kasi na yun, kaya lang puro puro installment yung mga equipment, pati yung mga ibang mga gamit. 5 million po yun, without crane, wala pang crane. Yung mga 190 million, may crane na. Puro cash ang mga gamit. Cash lahat. Yun ang bang sinasabi ko pong hunting ng mga mababaw na mina ng gold nuggets, 8 feet. Yun po, 1 million lang makapagsisimula na yung mga pag-hunting ng mga gold nuggets na mababaw. Kuya Joseph, gusto ko lang malaman, paano pumasok sa isip mo yung ganyan? Kailan mo na gusto ko palang magmina? Kailan? Ilang taon na pala? Baka mga magdadalawang taon na po. Okay. Kasi Katekram, si Kuya Joseph, kwento nga po ni nanay, ni tatay, ng daddy at mama niya.
ano siya, sa ano ko naman kay Kuya Joseph, sobrang bait niyang tao. The way na magsalita, ganun. Napaka-inhin, soft spoken. Sabi ko nga ba, mag-asawa ka na muna para hindi ka na-stress sa kakaisip ng negosyo pagkakakitaan. Kasi gusto niya, kagad big time, yung malaki yung kasi mahirap pasukin kagad dyan, kuya. Ay sabi ko naman, Katekram, dito ito sigurado nang kikita ka yung dishwashing natin. Kaya sabi ko sa kanya bukas, sige dadalang kitang 10 box. Sabi niya okay daw. Thank you, kuya. Yan sigurado, kita ka dyan. Yung pagmimina, masisira mo na yung kalupaan natin, di ka pa sigurado. Tsaka kasi yung mga pumapasok doon sa mga mining, kuya, talagang meron silang, may talaga sila. Kumbaga, maubusan man sila ng mga ilang milyon, kayang-kaya nilang bawalan ng milyon dahil may pera nga sila. Tayo, ikaw, kuya, sabi ko nga, nun pa, pagka nagkukwentuhan nga kami Katekram, kumbaga gawin niya muna yung pwede siyang kumita kagad para, pwede siyang kumita kagad. Kasi yun, parang suntok sa buwan yung ganun Ayan, bukas mas makikilala natin si Kuya Joseph Katekram. Kasi nga dahil gusto niya rin na kumbaga hindi ko naman siya pinilit. Parang gusto mo i-try mo to. Sabi niya okay po. Tapos si nanay, ang timing lang, napakaganda lang ng meron siyang mga kaibigan. Pwede ko share yun, Nay. Meron siyang member na nasa 1,000 pala na member ng nila mama niya Katekram. Ayun, ang bilis lang nun, kuya. Hindi, bali 90,000 po sila. 90,000 ang member nila. Yun, tulungan kitang paano yun Tapos gusto niya kagad ilan nga sabi mo? $500. Malakas yung fighting spirit niya. Gusto ko yung ganon. Pero kuya, alam mo yung suporta ng mama at papa mo sa'yo? Ang daddy, mami mo? Ano ba daddy, mami, mama at papa? Mami, daddy. Sabi nga nila kahit huwag ka lang masyadong mag-isip kahit sa bahay lang siya. Kaso gusto niya talagang Katekram, tumulong kay mama at papa niya. Kaya hindi niya alam. Ang nakikita ko sa kanya, parang hindi niya alam paano siya magsimula. Yan siguro, yung tamang panahon, kuya. Baka dyan tayo pinagtagpo. Dyan tayo kaya? Kasi sa 4 na balik mo, at least ito, malinaw nakikita ka dyan. 25 lang, pwede mong benta mabilisan. 30, 35. Pwede silang bumili sa'yo. Kung naubos nila once a week yung ganyan, pwede kada linggo kung may nabibigyan mo yun, 1,000 yun. Magkano yun, Nay? 1,000 times 5 mo, Nay. Kada linggo. Kahit sa 30 na lang. 5,000. Sa 5 pesos lang yun. Ayun pala, kinento pa 1,000 nga O 5,000 kada linggo. Sa 5 pesos. Oo. 1,000 pieces, ha? Paano kung nabenta siya ng 35? Kada linggo meron kang sabihin na natin kada 2 linggo meron kang 10,000. 4 na linggo yun. 2 linggo. Kahit na lang sabihin ng 20,000 meron ka kada month. Yan malinaw na meron kang kita. Hindi ka pa mapagod
At least yan, nalilibang ka. Nanay. O, bukas, dadalhin ko na sa'yo. Okay ka ba doon? Yan, malinaw pa yan. Malinaw pa yan sa ginto na hukayin natin. Kuya Joseph, okay ba yan sa'yo? Okay. Thank you, Kuya Joseph. Ituring mong tulong sa mga bata, sa mga mission natin, yung pagbenta mo niyan. Opo. Nakakatawa si Kuya. Game siya. Talagang gusto niyong suportahan tayo ka Tekram. Kung ano nga, sabi nga, kung ano gusto mong malaman ng paggawa niyan, hindi ikaw yung gumawa. At least may libangan ka. Importante sa tao. Karoon di ba? Pero kung gusto mong suportahan ako, kahit doon lang sa 25, okay na yun. At least hindi ka napapagod. Alam mo ba magkano yung sa amin dyan? Wala pang wala pang manpower, walang tubig, kuryente, 4 pesos kada isa. Wala pa yun hindi ko pa sinasama yun. Ako lang gumagawa. 450 yata yung sumusobra. Pero ganyan talaga, una lang mahirap, kailangan yan. Pero ang ano natin, kahit mahirap siyang gawin, dapat consistent ka dun sa paggawa mong maganda. Para pagka nagamit na nila, yung mga nabili sa yung mga nauna, uulit at uulit sila dahil dun sa ganda ng quality niya. Maliit man siya, pero pagka nagsama-sama silang yung liit na yun, yun na rin yun. Diba? Parang ginto na rin pagka pinagsama mo, Kuya Joseph. Tsaka huwag kang masyadong mag-isip sa yung sa pera, kikitain. Nandyan si mama at papa mo. Pero siyempre naintindihan kita, gusto mong kumita ng sarili mong pera, diba? Pero wag natin bibiglain. Diyan muna. Pagka yung mga ginto-ginto kasi, tsaka yung mga lupa-lupa, medyo mahirap talaga yun. Pagka nakaipon na tayo dyan sa dishwashing natin, papasukin natin yun. Pero nakakatuwa lang si Kuya Joseph Katekram. Yun ngayon lagi ko sinasabi, sino ba naman ako para makausap ng isang tao tapos makakalma siya. Ang sarap nun sa akin ang sarap nung pakaramdam ko dun. Na binibigyan mo ako ng lakas ng loob na ituloy-tuloy ko yung ginagawa natin. Kay Kuya Joseph lang, diba Nay? May ganun pala. Katekram. Kay Kuya Joseph yung natin, yung pagmamahal natin. Malaki pala yung impact sa kanya. Pero thank you kay Lord. Thank you kay Lord na pagkakataon na maalala kong basta yun ang kwento ni Tatay. Katekram. Basta bukas nandun ako maaga. Opo. Iyan ko yung sa'yo. Tutulungan pa kita doon sa kung pwede nating puntahan yung mga ibang suki. Mapakilala natin sila. Tapos yung tamang tulog, Kuya Joseph huwag kang masyadong magpupuyat. Ang isang tao kailangan niya ng kahit na 9 hours, so 8 hours na tulog kada isang araw. Pero nakakatuwa ka, Tekram, ang ganda ng... Pero para siyang babae, flawless Vitamins. Vitamins. Nanaba nga po siya, mas lalo siyang nanaba. Paano mapapanood mo to?
Mm. Kasi lahat ng mga ano natin, mga sumusuporta ng dishwashing liquid, pinapakilala ko eh. Pero yung ano ka Telegram, yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat namin na ano, ay, pang-apat pa lang pala to, yung mga yung pag-uusap namin, wala po kaming vlog. Gusto ko kami-kami lang nag-uusap. Okay ka lang? Tsaka yung ano, Kuya Sep, yung isuko mo lahat nga kay God para hindi ka mabilisa. Yung ano mo dyan, yung mga iniisip. I-ano mo lahat sa Kanya, isuko mo lahat sa Kanya yung mga bumabagabag sa'yo. Tsaka wala pa man yung problema, huwag mong i-stress ang sarili mo. Ibig ko sabihin, kumari na lang sa iniisip natin baka wala tayong makain balang araw, di ba? Eh wala pa man. Huwag mong iisipin. Kumbaga, gawin mo yung pwede mong gawin na pwede kang kumita para hindi mapunta sa ganun. Kasi hindi ka naman pababayaan talaga ni God. Nasa tabi natin si God. Ang mahirap, kung ilalayo natin sa tabi natin si God. Mas mahirap yun. Tama po ba? Sa ngayon, anong iniisip mo? Hindi, sa ngayon po eh. Baka gabihin po kami. Kung ano, o yun nga eh. Ito, Opo. dalin mo to para matry mo yung ano. Opo. Para matry mo. Mamaya, ikaw mo magugas ha. Pagka hindi yan maganda, pagkababa namin sa sasakyan bukas, wag mo nang, Kuya Ram, wag mo nang ibabayan. Hindi ko nagustuhan dishwashing mo. Pero pinapangako ko sa'yo, Kuya Joseph, hindi siya nalalayo doon sa gamit natin. Pero hindi ko naman sinasabing mas maganda yun sa atin. Pero, ikaw na magano. Kasi maganda din naman kasi yun. Kasi mahirap magtaas ng ano eh. Pero, maganda naman siya. At saka kung may gawa niyan. Sige po, maraming salamat po. Welcome, Kuya. Thank you sa suporta, ha? Hindi ka na masyado mag-isip. Paano? Salamat po. Welcome. Hatid ko kayo sa ano. Ano naman si Kuya Joseph Katekram, sipag siya. Kaya lang, siya yung parang hindi niya alam pa paano magsimula. Pero yung mama at papa niya, ayan, ay magpakita, naiya si nanay. Hindi ka masyado ma-stress. Tingnan mo, agwapo mo eh. Gwapo ka pa nga sa akin, oh. Parang artist tayo ng ano mo. Sabi ko kasi masyado siyang nag-iisip. Eh, paano kung mag-asawa ka na muna? Sabi ko, para hindi ka masyadong, ano? Anong dala mong sasakyan? Mirage Auto. Grabe, siya. Tignan mo. Hindi ka masyadong mag-iisip sa buhay. Marami pang mas mahirap yung kalagayan ng buhay sa atin. Ay, nagmumotor pala sila, Kuya. Tingnan mo, oh. Bago pa. Po, salamat po. Nasaan yung hag? Okay. Then, naka-Levi's, naka-Adidas, sangka pa. Isang ano to, ano kasi to eh, yung ano niya sa mindset niya, negosyante dapat siya. Kaharap naman sa akin na yung camera. Niya si nanay sa ano. Kuya, ingat sa pag-drive ah. Yan po yung bunso namin sa anak. Kapatid pala yon. Kuya, yan po yung engineering. Patingin nga, sino ka muna? Kumusta? Wala ka naman sa... Ay, mag-ilaw.
Mga gwapo. Mga ano pala yung mga anak ni nanay. Nay, nandun kami bukas ha. Saan po kayo nakasakay na? Sa harap? Sara ko na Kuya Septo. Thank you. Ay. Sige po. Pasensya na po kayo. Opo. Ano lang talagang gusto lang kayong makita. Ay! Si Kuya! Oh! Kuya! Ay, ano ba? Bago-bago sasakyan. Buti. Wait, tanggalin natin. Kuya Gerald. Buti ho, ano. Okay naman, Kuya. Tanda, Kuya Gos, ha? What? Sasakali kita eh. Pinakaba mo ako. Oh, kala ko nagasgasan siyang harap. Sige Kuya Sep, okay lang yan. Wala naman nay.